Bumalik ulit. Pangatlo na to. Pangatlong balik na to. Pangatlong gawa na natin to. Ngayon, pinapatanggal ni Bossing yung buffer naman. Ibalik na lang daw sa stock. Kasi Ace na V600. Okay, siguro sa mga laging nanonood ng mga video natin, is familiar sila dito. Alam niyo kung bakit? Siguro nakailang pangalawa. Nung una, bago ito kwento ko na lang muna. Bago ito, tapos pina-fix bias sa atin. Ngayon, ang binalik dito, galing Tarlac ito kasi ang daming pinagawa rito sa akin ni Bossing Ngayon, binalik dito, pangalawang balik kasi ang gusto ni Bossing na pumantay yung tunog doon sa lumang version ng V600. Okay, gusto niya lumang yung pumantay or mas malakas yung kunting pihit pa lang, malakas na siya. Okay, ngayon, ginawa natin ng video yon. May video tayo noon kung paano palakasin yung ganitong unit na lalagyan siya ng input buffer. Ngayon, bumalik ulit. Pangatlo na to. Pangatlong balik na to. Pangatlong gawa na natin to. Ngayon, pinapatanggal ni Bossing yung buffer naman. Ibalik na lang daw sa stock. Kasi alam nyo kung bakit? Kapag ganun kasi magiging overkill siya. Tapos may mga processor ka pa, kunting pihit mo lang is sobrang lakas na, and then magki-clip protect na siya agad. Okay? Ngayon, tingnan nyo Okay? Hindi naman siya naka-protect or yung amplifier niya is napiktuhan. Pero testing pa rin natin May speaker and then may audio source yan. Mayroon dito. Okay, meron din. May audio rin naman, kaso lang kunting pihit mo is nagki-clip na siya agad or nagpo-protect. Okay, yun yung magiging yung disadvantage niya. Kumbaga, kunting pihit mo lang, masyadong malakas yung gain. Okay? Pero yung amplifier nito is good. Ang gagawin lang natin, para kahit pa paano may content tayo, tanggalin na lang yung buffer and then ibabalik siya sa stock niya. Okay, ibabalik lang sa stock niya. Para kahit pa paano may content tayo. Okay? Mapapansin nyo, di ba? Bagong-bago. Okay, ito yung pinagagawa natin nung nakaraan Yan. Pinagdagan natin ng fan to, tapos nag-fix bias tayo. Wala na tayo ibang gagawin dito, kundi tanggalin na lang yung tanggalin yung itong dinagdag natin na buffer Tatanggalin na lang yan. Tapos ibabalik sa dati niyang wiring. Okay? Kaya ang labas kasi yan, overkill. Okay yan kapag wala kang mga processor. Kapag may processor ka pa, naku, konting pihit mo lang yan is balagbag na agad yung tunog niyan. Okay, ngayon baklasin natin to, yung buffer na to. Medyo nagmandali ako. Binaklas ko na pala yung isang channel. Okay, to kasi in ito, mali, out pala to, out, tapos in ito Ayan, tinanggal ko muna isang side para hindi ako malito. Tapos dinugtong ko na siya. Ayan, ito, binalik ko lang, tapos gumamit ako ng shrinkable tube. Bago ko nilagyan ng shrinkable tube, lagyan ko muna ng tape para hindi sila magkadikit-dikit. Ayan, parang wala lang nangyari. Tapos ito, next natin, kabilang side na to, hindi na tayo malito dito or hindi na tayo magkabaliktad. Okay, tanggalin ko to. Sayang. Bali, ito, gagamitin ko ito. Abangan nyo, gagawa ako ng module, ng base module na merong passive, hindi gagamitan ko ng active. Mag-eksperimento tayo. Itong gamitin natin na module. Okay? Ayun, dudugtong natin ulit. Okay, bali, ito na. Naidugtong ko na or naibalik ko sa dati. Yan, ang gagawin na lang dito para hindi siya halata, itatali natin dito. Yan, tali natin ng shrinkable tube to dito. Okay, talian natin ulit para mas malinis siya tingnan. Ngayon, tingnan ko nga muna kung buo pa yung biasing nito. Mamaya hindi na gumagana to. Okay. Set natin ng 2.5. Yan natin Okay. Nagno-normal naman siya Ngayon,
Ang bias nito. Ay, may nakakabit pala. Punutin muna natin to. Para kasi pag nakakabit yung input, tataas yung bias niya. Okay, kailangan punutin natin. Ayan, nasa 0.3 to. Kasi binalik ko sa stock niya na kwanto eh. Yung stock niya na value or yung bias. Okay, yan oh. Nasa 0.4 kasi yung stock nito nasa 0.4, binalik natin katulad dun sa isa. Kung napanood nyo yung previous natin or panoorin nyo lang yung previous natin kung bakit ganito siya kataas yung bias na ginawa ko. Kasi nga sabi ni Bossing na medyo mahina yung tunog niya. Eh kung ibababa mo pa yung bias niya, hindi lalong hihina siya, di ba? Kaya tinaas natin na konti yung bias niya. Ayan, tama na to, okay na to. Working pa naman yung bias niya eh. Yun lang naman ang problema, yung siyempre dahil overkill na eh, mataas na yung bias, tapos may input buffer pa niya bago sobrang lakas niya. Ngayon itatali ko na muna na maayos and then testing natin ulit. Wala lang nangyari oh. Diba? Kasi dito dinikit lang naman natin to eh. Ngayon balik natin yung input niya. Balik natin yung input. Okay, balik natin yung speaker. Sana hindi na bumalik to. Yung mga kasama niya hindi bumalik ito eh. Tatlong balik na. Ngayon, wala, final decision na siguro ni Bossing yan. Okay. Lakas naman eh, no? Lakas naman. Parang nahinaan pa si Bossing na lakas-lakas nito. Okay. Pagtarin natin yung speaker. Hindi kasi pantay itong tunog ng speaker ko. May isa makalabog. Yung isa parang mid-bass yung dating niya. Okay, yan. Nagpalit natin. Okay na. To 20 nga natin. Sana. Kasi nag-clip siya eh. Pag nilakasan ng todo eh. To 20 natin para hindi siya mabitin. Okay. Ito na lang, dito na lang. Ito natin lagay. Yan. Okay, naka 20 na yan. Ito natin. Yan o. Lakas nito eh. Mahinaan pa si Bossing eh. Nagtaka nga ako eh. Hindi. Alam ko na pala kung bakit nung nakaraan pala parang nahihinaan siya. May problema pala sa connection nila. Yung 1-1 tapos nagiging 2-2 pala nilagyan nila. Siguro kaya siguro nasabi niya parang mahina. May mali sa connection ng speaker. Pero malakas ko siya, malakas. Okay, hanggang dito na lang. Pang-last na video natin to dito siguro. Okay, Ace na version. Pangilang version ba yata to? Basta V6 eh. Basta huling version ng V6 to na Ace. Okay, mabilis ang video lang. Tinanggal lang din naman natin yung yung buffer niya. Okay.